na si Kathleen Ramos. Nawala si Kathleen o Kakatkat 4 na taon na ang nakararaan. October 13, 2002, nang huli siyang makitang buhay ng kanyang mga magulang. Nagpaalam lamang na pupunta sa mga kaibigan. Si Katkat ay kasalukuyan noong second year ng kanyang pag-aaral sa Central Luzon State University o CLSU sa Science City ng Muñoz ng kurso ng Batman. Ayon sa kanyang mga magulang, tahimik, mabait at matalinong bata si Katkat. Tubong Rizal Nueva Ecija, elementarya sa Good Samaritan Colleges at Philippine Statesman College sa high school sa Cabanatuan City. Noong 2002, sa murang edad na 19, nahikayat si Katkat na sumapi sa League of Filipino Students o LFS noong unang taon niya sa kolehiyo. Hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Mahigit 3 taon na wala si Katkat na parang bula. Ang mga magulang at mga kaibigan hindi tumigil sa paghanap. Hanggang isang araw, isang dating miyembro ng armadong grupo ng New People's Army o NPA ang sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan. Ito ang naging susi sa misteryong bumabalot sa pagkawala ni Kathleen Ramos. Ikinuwento nito ang tunay na nangyari kay Kakatkat, ang dahilan ng pagkawala nito. Matapos ang paghuhukay ng may 3 talampakang lalim, tumambad ang buto ng isang tao. Agad itong iniayos sa mga tauhan ng militar upang ibaba ng bundok. May she rest in peace. Amen. May her soul and all the souls of the departed, the mercy of God. Ang hinihintay naman ng magulang ni Katkat na nasa panan ng bundok ang magiging resulta ng operasyon. Matapos suriin ang nakuha ng mga buto, bumuhos na ang emosyon ng nangungulilang ina sa kanyang anak. So, yung pong yung nakita niyong bakay kanina, positibo po ba na yung anak niya? Yung underwear niya, yung ipin niya. Yes, October 9, 2006. Ilang araw matapos mahukay ang bangkay ni Katkat, bumagsak sa kamay ng otoridad ang itinuturong utak sa pagkamatay ng batang estudyante. Dinakip ng mga otoridad sa Green Valley sa Baguio City si Leopoldo Calusa alias Kaino at Kawarli. Si Calusa din ang itinuturong commander ng NPA sa Nueva Ecija. Kwento ni Kame, may hinala na siyang may binabalak na masama ang samahan kay Katkat. Dahil dito, kaya sinubukan niyang isama sa kanyang pagtakas noon si Katkat. Hindi nga lamang siya nagtagumpay. Ngayon, nung nilipat siya sa Rizal, nandun, tapos nung natapos na yung exposure niya, bumalik din siya sa NPA. Ngayon doon na siya napagdudahan ng mga NPA na siya ay DPA. Tapos may isang NPA din na bumaba na konsensya daw siya na yun nga dahil sa pinatay ng araw nila. Pero sabi niya, bilin sa akin, wag ko daw sabihin sa ibang mga kasamahan namin na yun ay pinatay na. Kumbaga parang tago lang. Bagit lang sa akin, isinaksak nga raw po siya. Ang mensahe ko lang doon sa bilang isang dating miyembro ng New People's Army, sa lahat sana na gusto ding mag-surrender ay wag silang matakot na mag-surrender dahil ang gobyerno naman nagbibigay ng pangalawang pagkakataon para magbagong buhay kahit gaano pakalaki ang kasalanan mo sa ating pamahalaan. Dahil sa akin lang, sa kasalanan ko man siguro nagawa sa gobyerno ay binigyan talaga nila ako ng pangalawang pagkakataon at sana sa lahat na may gustong mag-surrender wag nang takutin pa ng NPA. Partikular sa mga estudyante, di marami na talagang nawasak na kinabukasan ng mga estudyante, kagaya ko na nanggaling din sa estudyante, na ang sabi nila, as pamamagitan ng hawak namin ng armas, ay makakamit namin yung karapatan namin bilang isang kabataan. Pero anong karapatan yung na rarating namin ngayon sa kamay nila? Bagkos, yung kalagayan ko po ngayon, sitwasyon ko po ngayon, sa buhay na karanasan ko, ay naging sa loob ng 6 na taon, ay wala pong nangyari sa buhay ko. Kumbaga ngayon pa lang po ako nakapag-recover dahil sa tulong din mismo ng mga militar. Di sana, wag na silang gumaya pa. At bago sila pumasok sa ganyang organisasyon, lalo sa mga legal na
na front ng NPA katulad ng LFS, Anak Bayan, ay yung nasa likod nun ay yung New People's Army din mismo at nang namumuno doon yung Partido Komunista ng Pilipinas na wag na silang magpahulog sa bitag nila.